ang katotohanan dito sa pagbaligtad ni dating Antonio Trillanes, nagmamakawa, humingi ng tawad kay dating Presidente Digong at sa mga Duterte dahil sa kanyang mga nagawa na kasalanan na ang lahat na sinasabi niya ay hindi totoo. But, mga kaibigan, alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito, mainit-init pa mga kaibigan. Pag-usapan po natin ito. Dating Senador Antonio Trillanes biglang bumaliktad, humingi ng tawad, nagmamakaawa kay dating Presidente Digong at siyempre sa lahat ng mga Duterte at sa kanyang mga anak ni Digong. Naku po, kung magugunita nyo po mga kaibigan, itong si dating Senador Trillanes ay buwang loob na siyang nagsampa ng anumang kaso sa turo ng matitibay na ebidensya ang inalahad ni dating Senador Antonio Trillanes. But sa puntong ito ay kabaliktaran po ang mga nangyayari. Muli kong inuulit, dating Senador Antonio Trillanes humingi ng tawad kay dating Presidente Digong at sa lahat ng mga Duterte dahil ano ang nangyari, mga mahal kong taga-subaybay. Ito nga po ba ay mayroong katotohanan? Ibig sabihin, ang paghingi ng tawad at nagmamakaawa, itong si dating Senador Antonio Trillanes, ang lahat ng kanyang mga paratang, ang lahat ng kanyang mga sinasabi na ilang taon pa simula noon ay pawang walang katotohanan at mga imbento lamang. Mga kaibigan, huwag po kayong aalis. Kaya kapag mayroon po kayong pagkakataon, huwag nyo pong kaligtaan patapusin ang vlog na ito. At sa bandang gitna ho, mga kaibigan, ay ilalahad ko po sa inyo ang pag-amin ni dating Senador Antonio Trillanes na nagbigay po siya ng anumang pahayag dito buhat po sa kanya tungkol dito sa kinasasangkutan niya na siya ay biglang bumaligtad at kumampi na dito ho sa dating Presidente Digong at sa mga Duterte. Mga kaibigan, ito po, wag na nating patagalin. Gusto ko pong ilahad sa inyo. Happy New Year muna bago ko ibahagi sa inyo isang mainit na pagbati, mga kaibigan, buhat dito sa aking maliit na YouTube channel, Andy's Vlog, at siyempre, personal po akong bumabati sa inyo, mga mahal kong taga-subaybay, ng Happy New Year, welcome 2025, ilang oras na lang po yan mga kaibigan, enjoy po tayo, pagpalain po tayo lahat, good luck sa ating lahat. Heto po, ipapakita po diyan sa screen. Ang katotohanan tungkol dito kay Sonny Trillanes, dating senador, na ito di umano ay bumaliktad at kumampi na kay dating Presidente Digong, kaya nga humingi ng tawad at nagmamakaawa. Ito po mga kaibigan, nandyan sa screen, pwede nyo pong i-screenshot, basahin, at nang sa ganun po, lubos po nating maunawaan. Ito po, my response, absurdity and stupidity. Stupid, ibig sabihin. The lawyer Sopulong approach my lawyer back in the late 2022 with that draft statement hoping that I would accept it para matapos na raw ang libel case. Kasi daw malaki na ang abono nila since hindi sila binabayaran ni Pulong for their legal services. We bloody rejected it. Gusto ko lang pong himayin, mga kaibigan, totoo pala na mayroong sulat na pinapipirmahan dito ho kay dating Antonio Trillanes sa pamamagitan abogado to abogado
ng mga Duterte tungkol dito sa kaso na ibig sabihin pag pinirmahan ni dating Antonio Trillanes ay nagkasundo na po sila, ba't hindi niya po pinirmahan? Nandiyan po maliwanag. Kaya nga walang pirma. Since we told them we have pulong BPI bank accounts to prove na totoo ang allegation ko against them. In fact, even the Quadcom affirm may allegations against them. Now of this non-thinking pro-Duterte trolls to reverse facts makes whole situation look Duterte absorb and makes them look stupid, do bitter people. Nandiyan po ma'am sa screen, mga sir, mga busing, mga mahal kong taga-subaybay. Alam kong hindi nyo masyadong naunawaan, pwede nyo pong screenshot ang mga pahayag ni dating Senador Antonio Trillanes. So mga kaibigan, maliwanag po dito, mayroong pag-amin na itong si dating Senador Antonio Trillanes tungkol dito sa sinasabi nila na nagmamakaawa itong si dating Senador Antonio Trillanes at humingi ng tawad dito ho kay dating Presidente Digong at sa mga Duterte. Mga kaibigan, ibig sabihin siya ay bumaliktad na. Ayon ho sa mga usap-usapan at ito ho ay marami na ho ang nagtapik. But mga kaibigan, kaya sabi ko nga ay patapusin ninyo ang video na ito. Wala pong katotohanan yan, mga mahal kong taga-subaybay. Mayroon pong mga nangyayari noon pa nakasunduan, subalit nireject ho nitong ni dating Senador Antonio Trillanes. So pipirmahin siya sa isang papel, abogado sa abogado, ang nagkaroon ng kontak. Abogado ng mga Duterte, abogado ni Antonio Trillanes, subalit hindi niya pinirmahan ho. Na ibig sabihin nagkakasundo sila at pag pumirma siya doon, ay siyempre mawawala yung kaso. Ay ngayon ho, binaligtad ng mga trolls, binaligtad nitong mga sumusuporta kay Digong. Itong mga vlogger, mga kaibigan na nagpapakalat ng kasiraan at anumang ika nga po ay walang katotohanan. Kaya't nililinaw ko po dito, marami ang nagbibigay ng public opinion at mayroon din pong ilan na nagmi-message sa aking messenger kung ano daw po ang katotohanan. Dito sa pagbaligtad ni dating Antonio Trillanes, nagmamakawa, humingi ng tawad kay dating Presidente Digong at sa mga Duterte dahil sa kanyang mga nagawa na kasalanan na ang lahat na sinasabi niya ay hindi totoo. But mga kaibigan, yan ho ay pawang kabaliktaran. Wala pong katotohanan yan, pawang paninira lang po, mga kaibigan. So maliwanag po. Bagamat mayroon pong nangyayari, hindi pumayag si dating Antonio Trillanes, bagos binabaliktad ho ang pangyayari, mga mahal kung taga-subaybay. Magaling sila. Magaling sa kalukuhan. Lahat ay gagawin para bumango at sirain ang administrasyon, ang mga nagbibigay ng paniningil at anumang. Ika nga po katulad dito, si dating Antonio Trillanes na hindi naman po lingid sa inyong kaalaman, ay isang matinding kritiko. Ito ni dating Presidente Digong at ng kanyang mga anak, ng mga Duterte. Kaya't ganun na lang po ang pinapakalat sa social media. At siyempre, ang matindi ho nito, ang gusto nilang ipahiwatig at ipamulad sa taong bayan bago magtapos ang 2025, bago magtapos ang 2024, ang gusto nilang ipamulat sa atin, sa inyo, pipira ang kanyang mga tagasunod, ay malinis ang pangalan ni Digong ng kanyang mga anak sa pamamagitan ng pagbaliktad ni dating Senador Antonio Trillanes, subalit wala pong nangyari, mga kaibigan, pawang ilusyon, imahinasyon, kaya't hanggang ngayon po panay pa rin po ang pakalat nila. Ang salitang humingi ng tawad si dating President, itong si Trillanes, kasabay ng ika nga po ay pagbaliktad. Wala
pong katotohanan yan, mga mahal kung taga-subaybay. Okay, alright. Alam ko nakuha nyo po ang gusto kong ipunto. Isang like ko sa video na ito. Mga kaibigan, muli po, huwag po kayong matakot. May karayaan po kayong magbigay ng anumang public opinion. Diyan po sa comment section. At muli po, maligayang bagong taon. Welcome 2025. Bye-bye. Palapakan.